Mga ka-winner, dahil nga sa mabilis na pagtaas ng mga bilihin ngayon, lalo na ang mantika, meron kaming naisip para makatipid kami. Napagkasunduan namin ni Commander na gumawa kami ng coconut oil. Sayang din kasi na lagi namin nakikita ang mga patay na nyug na nasa isang tabi. Sayang kasi kapag ito'y nabulok lang, kaya dapat ito'y mapakinabangan. At dahil nandito tayo sa probinsya, mano-mano tayo sa pagbubunot ng nyug. Dito, masusubukan ang lakas na iyong katawan. At tiyak may exercise ang iyong kalamnan. At eto namang si Cinderella, aking asawa. Talaga namang love na love ako, charot. Pinakatiis at ako'y tinulungan. Sabi niya, magbubunot din siya. Kaya sabi ko, hala sige, para mas mabilis tayo. Kaya lang, pansin ko, parang may mali. Pero sa kanya, ako ay nag-oobserba. Hala sige, ibuhos mo ang 100% ng lakas mo. Kaya lang, nakikita ko ay hirap na siya. Parang mas gusto pa niya na magsumba. Charot. Mga ka-winner, meron lang akong naalala. Nung kabataan ko kasi, mga bunot na ito ay aming itinatabi. Dahil noong panahong iyon ay hindi pa naman uso ang tissue. Sa aming pagdudumi, etong bunot ang ginagamit naming panglinis ng puwet. Kakakiliti talaga siya at may mga tumutusok pa sa puwet mo. Eto mga ka-winner, hindi talaga kaya ng aking asawa. Kaya inuntog na lang niya. Charot. Kaya ako na lang ang tumapos. Baka bigyan pa niya ako ng kutos. At pagkatapos nga matanggal ang bunot, ay ito naman ay aming kinalas-kalas. Isinilid sa sako dahil makagamit itong pangsiga sa pagsasaing at sa pagluluto ng ulam. Magamit din naman kami ng LPG. Kaya lang, sobrang mahal dito kada tangke. Kaya mas maigi at mas makakatipid kapag gumamit ka ng panggatong sa pagluluto. Dahil dito sa probinsya, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Charot. Naniniwala talaga kami dyan. Dito, marami kang magagawa kung gugustuhin mo lang. At pagkatapos nga ay akin ang biniyak ang nyog. At swerte pa dahil may laman sa loob. Ang tawag namin yan dito sa Bisaya, butbot. Masarap to mga ka-winner dahil nung kabataan ko, ito ang inaabangan ko tuwing magagata ang mama ko. Kaya eto si Mitong, hindi na pinatagal, agad nang sinakmal, kinain pala. Siyempre, kapag nabiyak mo na ang nyog, kailangan mo naman itong kayurin. Dahil nasa probinsya tayo, ito ay mano-mano. Pagkatapos nga ay nilagay namin sa palanggana para mapigaan. At pagkatapos nga na makuha ang gata, agad naman namin itong isinalang sa aming antik na kalan. Charot. Kailangan mo lang siyang bantayan at halo-haluin. At pagkatapos nga ng 3 oras, ito na ang itsura niya. Miwalay na ang mantika sa gata. Okay lang yan maghiwalay. Wag lang kayo ng asawa mo. Charot. Ito na. Papalamigin na lang natin siya. At ito na ang resulta. Ang 10 piraso ng nyog ay umuntik na ring mapuno ang 1 litro. Sana'y makatulong to sa inyo mga ka-winner.